Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1 o'clock in the afternoon here in the Philippines at ito nga, breaking news, no? Ang nagsalita itong asawa ni former Governor Ruel Digamo, itong si Mayor Janice Digamo, okay? Nagre-reply siya dito sa mga statement ni Congressman Teves. Kung maalala natin, last Wednesday and last Thursday, nag-release ito ng video si Congressman Teves. Ngayon naman, the way I understand this video, itong ni-release ngayon, no? Ipaparinig ko sa inyo itong video na ito, no? Ngayon lang ito, breaking news, na nagre-reply ito si Mayor Janice Digamo sa mga sinasabi ni Congressman Teves. Okay, yan ang ating topic ngayon. Okay? At isa pa dito, itong si DOJ Remulla rin, no? May sinasabi siya tungkol kay Congressman Teves. Yan, alamin natin yun, no? Magre-react tayo sa sinabi ni DOJ Remulla. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, subscribe, follow sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. I-play natin itong video, no? Ito yung video ni Mayor Janice Digamo, asawa ni former Governor Ruel Digamo na pinatay noong March 4, I think, March 3. Okay, so nagre-reply na itong si Janice Digamo tungkol sa sinabi ni Congressman Arnie Teves. Play. Let's play the video. Magandang umaga po sa lahat, no, sa nakatingin ngayon sa ating social media account. There's this talk, news, pinapakalat ng mga akusado na sila din daw ay biktima kasama namin. Okay, so magre-react ako doon. Ang tinutukoy doon ni Mayor Janice Digamo yung video ni Kong Arnie Teves na sinabi ni Congressman Arnie Teves na hindi lang si Governor Digamo ang biktima rito, kundi pati siya ang biktima. So ito ngayon, ang video ni Mayor Janice, pumalag ito sa sinabi ni Kong Teves. Okay? Let's continue. Hindi po totoo yan. Hintayin natin ang gobyerno na paglabas ng ebidensya pointing to the culprit and the mastermind at para maintindihan natin kung ano talaga ang sitwasyon. Kaming mga namatayan, nawala ng asawa, nawala ng anak, nawala ng mga kasama sa buhay, ang totoong biktima dito. Kaya nga, hinihiling din namin sana na maliban sa ginagawa ng DOJ, ng DILG, maliban sa ginagawa ng Digamo, yung trying to find out, no, yung grupo assigned to find out kung sino, who is behind the the murder, the massacre of Governor Digamo along with 8 others. Kung sino ang dahilan sa pagkaka-ospital ng 17 persons and more. Hintayin natin na ilabas ang ebidensya. Merong mga akusado claiming na biktima din daw sila. Talagang nashock po ako doon. Paano magiging biktima ang mga tao who has been the cause of so many deaths, not just the 9th, the governor is the 9th, but so many others before the governor. Kaya hinihikayat ko din po, sana yung Senado
bigyan ng pansin, bigyan ng panahon na ma-undergo, no, na makapag-undergo ng isang Senate hearing and Senate investigation. As I have said, most of those cases na nakuhanan talaga ng hustisya, ang mga nawawala nilang mahal sa buhay, ang mga kaso na yun, most of them are maliban pa sa isang grupo composed of the DOJ and yung sa DND, yung team kahapon na nag-press con. If we match it, no, with a Senate inquiry, a Senate investigation, doon lang talaga makikita ng public kung gaano katalamak ang mga ginagawa ng akusado. At it's not true that they are victims here, no. The victims, they are the perpetrators. The victims are those who lost loved ones, those who are the least, the last, and the lost. Yun yung mga nawalan, napakarami nun, na kung talagang seryoso tayo na malaman kung ano tong mga pangyayaring sinasabi ko, let's have the Senate investigation na magiging katuwang ng yung grupo na inassign ni President Marcos to uncover the truth of the slaying, the murder, the massacre of 8 people and 17 others and more na nangyari doon sa amin sa Pamplona. Salamat po. Okay, so narinig natin itong si Mayor Janice, no? Una-una magre-react ako na I really appreciate Mayor Janice, no, na hanggang ngayon lumalaban, no? Pinaglalaban niya yung hustisya ng kanyang asawa, no? Not bilang governor but bilang asawa, no? So na-appreciate natin 'yan at alam ko na masakit ang dinaanan nila, ang pamilya nila, no? At mahirap na mawala ng isang asawa, no? At masasabi ko lang sana naman ay tuloy-tuloy ito. You will be consistent na ipaglaban mo talaga ang hustisya ng dating governor ng Negros Oriental. Okay? At kanyang mga sinasabi rito sa video na ito na pumalag itong si Mayor Janice Digamo sa sinabi ni Kong Arnie Teves na isa rin siya sa biktima rito, no? Para kay Janice, ang biktima lang rito ay yung mga namatayan ng mahal sa buhay. Isa na siya doon, no? At yung mga casualties rin na yung humingi ng tulong kay Governor Digamo at doon natamaan rin sa baril, which is hindi nila inakala na mamatay sila at that day. Kasi nandoon sila para humingi ng tulong, no? So yun ang mga, sabi ni Mayor Janice, yun talaga ang tunay na mga biktima. Pati siya. Okay? So, I think Mayor Janice, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Kong Teves na biktima rin siya, itong si Kong Teves. Okay? So, sa the way na napakinggan natin ang kanyang sinabi, nabanggit pa nga ni Mayor Janice Digamo na humingi ito ng tulong sa Senado, na aabot ito sa merong Senate hearing na pupunta yung mga nabiktima, yung namatayan, at ito namang si Congressman Teves ay pupunta rin sa hearing. So, I hope na aabot yan para klaro talaga na itong si Kong Teves ay makapagtanggol sa kanyang sarili at makapag-explain sa kanyang side naman. Okay? So, that's a good thing na nabanggit ito kay Janice Digamo. Okay? So, sabi pa nga ni Mayor Janice na ang kampo ni Kong Teves ay hindi sila biktima. Sila raw ay perpetrators. Kasi sila yung naging harmful sa senaryo na ito.
Okay? That's coming from Janice. Okay? So, sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos na sana naman na bumalik na itong si Congressman Teves sa lalong madaling panahon, no? Para mapag-usapan ang mga options ni Kong Teves. Dahil kung hindi, no, mas lalo raw itong magkaproblema itong si Kong Teves. Yan ang sinabi ni PBBM, di ba? Na hindi na sila makipag-usap sa kampo ni Congressman Teves kung hindi gagawin na talaga ng gobyerno kung ano ang dapat gawin kay Kong Teves, no? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Presidente Bongbong Marcos niyan, o aarestuhin na ba itong si Kong Teves? Hindi natin alam, okay? So, kaya nga sa balita kahapon ng hapon, no? I think kahapon ng hapon yan na nakita ko na sa headlines na itong si Congressman Teves ay suspended na ng 60 days. Meaning, hindi na siya makapunta for the meantime sa Congress at is not being paid for at least 2 months. Okay? So, alam naman natin na baliwala lang yan ni Kong Teves kasi mayaman naman ito, no? Sa totoong buhay. Okay? So, sa 2 months na walang salary, maliit lang ito para kay Kong Teves. Pero, ang masakit sa kanya, hindi siya pinayagan na mag-leave. Okay? Masakit sa kanya, hindi siya conference na mag-Zoom, no? Na makapag-privilege speech, no? So, kaya itong si Kong Teves ay napansin natin, doon na lang siya sa social media nagsalita. Dahil marami ng batikos sa gobyerno sa kanya na lumutang ka na, ganon, ganyan, sa DOJ, sa DILG, lahat. Mayroong sinasabi tungkol kay Kong Teves tungkol sa issue dito sa pagkamatay ni Governor Digamo. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hindi ninyo bigyan ng pagkakataon na magsalita itong si Kong Teves sa kahit nga mag-privilege speech diyan sa Kongreso, 'di ba? Dapat bigyan rin ninyo para patas. Hindi wala naman tayong kinakampihan rito, nakikiramay lang tayo sa side ni Mayor Janice kasi sila yung namatayan. Ang sa akin lang, sana naman ang gobyerno nito ay patas ang kanilang tingin dito sa kaso na ito, no? Sana naman bigyan yung time na makapag-usap at makapagbigay ng kanyang side itong si Congressman Teves. Kasi humingi ito ng ng conference Zoom na mag-privilege speech siya pero hindi nyo pinagbigyan. Kaya nga nagsalita na lang siya sa kanyang sariling page dyan sa Facebook. Di ba? So, bato kayo ng bato, akusa kayo ng akusa kay Congressman Teves, let him also feel na pinakinggan siya. Di ba? Yun lang naman ang masasabi kong may mali dito sa investigasyon na ito. Di ba? So, dapat you also hear the side of Congressman Teves. Yun lang naman eh. Di ba? So, ayan, pinababalik na ito. I don't know if itong si Congressman Teves ay mag-follow siya. Sabi pa nga ni PBBM na mag-landing ka kahit saan dito sa Pilipinas at papalibutan ka ng mga sundalo para sa inyong safety. Yan. I don't know if may trust si Kong Teves dyan sa sinabi ni PBBM, sa kanya na yan. Okay? At itong sinabi ni DOJ Rimulya tungkol kay Congressman Teves, lalo akong naka-feel na talagang hindi maganda yung trato nila kay Kong Teves. Si Congressman Teves pa lang ay isang suspect and he should be treated equally and fairly. Okay? So, dapat hindi tayo magbigay ng statement na sinabihan nila si Kong Teves na drama lang yan, Kong Teves. Wag na puro drama. Sabi ni Rimulya na drama lang yung mga style raw ni Kong Teves. Para sa akin nga, itong mga investigador na ito, itong sa DILG, itong sa DOJ, kayo nga ang madrama eh. Ha? Sa madaling salita, kayo yung madrama. Kasi
kayo yung laging nagpapamedya, kayo yung laging nagbigay ng statement tungkol kay Congressman Teves, hindi na nga nakapagsalita itong si Kong Teves, tapos si Kong Teves na ang madrama. Si Kong Teves laman ay nagsalita sa kanyang Facebook dahil wala na siyang way maka-express sa kanyang sarili. That's the only way na makapagsalita siya sa taong bayan at i-feed ng mga media para yung media ay makapagbigay ng airtime sa kanya na ito yung mga sa side ni Congressman Teves. Di ba? So, Remulla, mali ka talaga doon nang sinabi mo na wag nang puro drama. Yan ang sabi ni Remulla wag raw puro drama itong si Kong Teves. Well, in fact, kayo yung laging nagpapamedya, nagpapa-interview. Si Kong Teves nga, tiklop yung bibig niya. No? Lately, sa aking pananaw, pangatlo lang siya nag-appear sa kanyang Facebook. Sa Facebook pa hindi pa sa media. So, the way I look at it sa kanyang sinabi, nagsabi rin siya sa kanyang side. Okay? There's nothing wrong with that. So, huwag mo yung sabihin na madrama. I hope naman na you will treat this case, DOJ Remulla, fair and square. Okay? At itong namang si Presidente Bongbong Marcos, sana naman, sir, na you will guide sa iyong mga tauhan na makapag-advise ka na sana naman na bigyan itong fair na case itong si Congressman Teves. Dahil hindi maganda na makulong itong si Teves na let's say na itong si Congressman Teves ay siya talaga yung mastermind sa pagkamatay ni Governor Digamo. So nakulong siya. Pero hindi maganda sa mata ng taong bayan na nakulong nga itong si Congressman Teves pero he was not treated fairly during the case. Mas maganda yung nag-treat ka ng fairly sa isang suspect tapos nakulong siya because of the evidences. Di ba? Mas maganda yun. So, it has a bigger difference na kung totoo man na may kasalanan itong si Congressman Teves, kung totoo man na meron kayong mga ebidensya, ilabas nyo at treat him fairly na proseso. Tamang proseso. Okay? Kasi hindi maganda na yung taong bayan ay magtanim ng galit sa gobyerno dahil hindi nyo trinate ng mabuti ang isang suspect. Yun lang naman Okay? Sabi pa nga dito ni Congressman Teves, hindi pa nangyari ang pagkamatay ni Governor Digamo noong January 11 ay nagsabi na siya na ang kanyang bahay meron siyang mga intelligence na i-raid ang kanyang bahay. Nagsabi na siya dito noon pa. Okay? Na kung matatandaan natin, kung ating himay-himayin, itong pangyayari ito na hinanap itong si Congressman Teves ng pamahalaan, ay hinanap siya tungkol dito sa kanyang pagkasangkot dito sa kanyang mga baril, yung mga unlicensed raw na mga baril nung ni-raid siya. Hindi pa ito yung murder case ni Governor Digamo. Okay? Ating iisipin yan na wala pa at hindi pa hinanap itong si Kong Teves dahilan sa pagkamatay ni Governor Digamo. Pero parang trinate nyo na siya yung suspect at mastermind sa Gov Digamo case. Na yung pagkahinanap sa gobyerno kay Kong Teves ay dahil yun sa mga baril niya na issue. Okay? So, ito yung developments ngayon. Pero sa akin rin naman, magre-react tayo sa lahat ng bagay. Hindi lang kay Kong Teves, hindi lang sa ating Pangulo, hindi lang kay Mayor Janice. Let's take a bigger picture. I-generalize natin. Sana naman, itong si Mayor Janice, hindi ka na lang magre-reply sa mga sinabi ni Kong Teves. Kasi, matatawag na ito na parang hinuhusga na ng taong bayan ang pangyayari.
it becomes a series already of episodes na naghihintay na ang taong bayan sa storya na ito. Dapat follow na lang tayo kung ano ang proseso sa kaso na ito. No? Sabi pa nga ni Remulla, wag raw drama-drama. Oh, nag-backfire ito sa inyo. So wag ka nang magpapapress con dyan, DOJ Remulla. Isugod mo na yung case. Sampahan nyo na ng kaso para tapos na. Imbestigahan lahat. Oh. At give Kong Teves time to explain sa kanyang sarili. Bigyan nyo ng kung ano ang gusto niya para matuloy yung kaso, matuloy yung investigasyon. Oh, kung takot siya sa kanyang sarili na pagbalik niya rito, give him something na kung ano ang gusto niya, pagbigyan nyo. Ano ba? Saan mo ba gustong mag-hearing? Oh, anong gusto mo pagdating dito? Ganon. Give him time and give him the idea na hayaan nyo siya sa kanyang idea kung anong gusto niya para matuloy itong kaso na ito. Dahil kung hindi, magiging wanted itong si Kong Teves dahil hindi ito, mas pipiliin pa niya na magiging wanted siya sa bansa kaysa mamatay siya pagbalik niya rito. Di ba? So yun ang analysis natin, no? That's my opinion. Magkaiba tayo ng opinion dito eh. Okay? So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe and follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. And mag-comment, react sa inyong opinion tungkol dito at babasahin natin yan. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. I will keep you updated about this issue. So, see you in my next video. Have a great day and God bless inyo lahat.